In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faith. Kindle in them the fire of your love. Set forth your Spirit, that they shall be created. You shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faith. Grant that by the same Spirit, we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Augustine, pray for us. All the angels and saints, pray for us. Saints Peter and Paul, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi, tanan, mga kaigsunan, mga kabagting. Kumusta ang inyong adlaw? Sa makausap pa, inyong alagad Father Greg Mendez, makiguban ninyo sa atong nindot nga hisgutanan karon. Nindot yun ni kaayo nga ato hisgutan. Adlaw karong Lunes Santo, sa atong Semana Santa. Samtang nagpadulong ta sa atong pagpamalandong sa kasakitan kamatayon sa atong Ginoo, ato hisigutan ning pila ka mga importanteng butang. So, once again, akong gipangumusta ang atong mga suking tigtanaw. Honestanan, naguna na itong yugtanaw si Ate Annalyn Danyo diha sa Bukay, San Agustin, o sa tanan natong mga brothers and sisters diha. Silang Brad Albert, Brad Ray, o guban pang mga kauban diha sa atong mga Catholic Faith Defenders sa San Agustin Parish. Sa tanan ako mga parokyana diha sa San Agustin, uban sa inyong mga kaparian, Paruko Father Pabling Saludes o Father Tata Suliano. Okay. Sa atong talahorong Bispo, Bishop Dan Parcon, maayong gabi, Bishop, galing makakita ka. Ato sang Bispo sa Diocese of Tagbilaran, Bishop Abet Uy, ug sa tanang magkaparian, Father Darwin Gitgano, atong kauban sa buhat sa Catholic Faith Defenders, ug sa tanang magkaparian nga, ug wa ko masayop na announce ang ilang mga assignments sa Tagbilaran. So sa tanang mga kaparian nato diri sa Diocese of Talibon, akong mga kaparian nga kauban diri sa Vicariato sa Our Lady of Consolation Vicariate diri sa Hagna, Duero, Gindulman ug Anda. So again, inyong alagad Father Greg Mendez diri sa St. Joseph the Worker Parish sa Lunoy, Hagna, diri sa Bukirang Bahin, bugnaw nga dapit, o mapalanog ta sa atong pagtingan sa kamatuoran. Vinson Velos, good morning, Pans. Greeting gikan diri sa Dumaguete City. So may dugay-dugay ng wala ko ka kita ni comment ka, Brad, no? Kumusta? Jojo La Cuenta Banyok, ayong gabi diha, Brad, diha sa Purok Uno sa San Agustin. Ellen Sabariata, hello Father, maayong gabi. Kumusta na? Watching from Panabo City. Okay, God bless sa Panabo o sa imong pamilya. Tanang maigso na to diha sa Davao at mga followers. Labi na sa itong mga Catholic Faith Defenders. Maigso na nga itong tema karon na itong pagkahiskutan. Ang claim of connection. Unsay kalainan sa gituhan nga connection sa Catholic Church o sa ubang tinuhan. Di ko kalimot sa among dialogue ni Brad Julito Daig sa ka-evangelist sa Badista. Ang ilang connection, spiritual connection kuno. O di ka magbantay, mura sa tinuod, mura sa tinuod. Kining ni comment o spiritual connection maigsoon dili lang sa Badista. Mausab ka na ang
claim ni Eli Soriano sa dating daan or members of the Church of God International. Kuya sa mga ngalan nila. Ing atong mga igsoon, ilang mga tinuhan, butang nga yung ngalan, panindutay ba? Ang uban sad, ug daghan pa nila, usually, ang ilang i-claim nga connection, spiritual, purely spiritual connection. Pero ang Katoliko, unsa may atong connection? Unas tanan ang atong connection is apostolic connection. So unsa man ning apostolic connection makaigsunan? Nga doon na gyud tay dili mabugto nga kutay. Sumpay-sumpay sa mga nagdumala. Gikan sa mga apostoles, sa pagikan sa atong Ginoo. Gikan sa mga apostoles hangtod karon. Ngano man? Doon na magudtay secular historical record. Tungod kay ang simbahan na sulod ta sa kasaysayan sa kalibutan. So ang pundok ni Kristo, doon na gyud siya ay apostolic connection. Sa tupadili mabugto, ingana ang atong pagsabot. Unya of course, wala na to i-deny ang spiritual connection. Kaya tinuod nga dala sa espirituhanong mga grasya o pagtulunan, katug yung nakakonek apostolically. Dili ka ng mga nag-angkon-angkon lang. So, hindi ko malimot, mao ni gikutlo nga verse sa kuan sa kanang naay dating daan og ni Eli Soriano. Nganong naa sila'y koneksyon? Ila dayong basahon maigsuon ang buhat sa mga apostoles. Okay. Acts of the Apostles chapter 10 verses kanang naay 35. So, unsa ilang gipasabot diri? Mao ni explanation ni Eli Soriano sa mga dating daan nga spiritual connection. But in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. So sa tanang nasod, bisan kinsa nga madlukon sa Dios ug nagtuman sa iya, nagtuman ug unsay katarong, acceptable to Him. Idawat na sa Ginoo. Ilan ning gipasabot nga wala na tay kinahanglag sumpay. Pero simple na kayo ang verse mga igsoon. Unsaon pan pagtuo nila? How they came into faith sa Ginoo. Unsaon man nila pagtuo sa Ginoo? Kung wala kini gitawag na to institutional connection. Mabitaw na nga ang giingon diri ug mopadayon ta sa 36. Hunong ramugod sila sa 35. You know the message He sent to the people of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. That message is spread throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism of John. After the baptism that John announced. So klaro kayo ang mensahe gyud. Doon nagay mag-announce ni Ana. Dili na automatic. For example, ang Pilipinas, ubang mga nasod, giun sa Manila pagkahibaw og naay Ginoo og pag-ila ni Kristo. May kalitra ba sila kaila ni Kristo? Mao ni wala itudlo ni Eli Soriano ug sa ubang mga nagpaila sa spiritual connection. Tingali si Ellen White. Nga niingon sila spiritual connection. Unsaon man nila pagkuha og spiritual connection lang? Unsaon man nila pag-connect spiritually kung walay human kanang carrier gyud sa mensahe? Okay? Unya, matud pa diri 39. We are witnesses to all that He did, both in Judea and in Jerusalem. Matud pa ni San Pedro ni. Saksi kami sa gibuhat niya ni Jesus sa Judea ug Jerusalem. No? They put Him to death by hanging Him on a tree or on the cross. Verse 21. Not to all the people, but to us who were chosen by God as witnesses. Nagpili siyang mga saksi.
No? Ang Ginoo nagpilik mga saksi. Matud pa ni Sir Pedro, He commanded us to preach to the people and testify that He is the one ordained by God as judge of the living and the dead. Verse 42. So pasahon og tiwas. Nagsugo si Kristo sa pagsangyaw. Una ang pagsangyaw gud nga gisugo ni Kristo sa mga apostoles. Human siya na banaw, ato nang gibalik-balik, Matthew 28:19-20. Panglakaw mo sa tibok kalibutan. Isangyaw ang maayong balita. So ang maayong balita na kinahanglan og buhi gyud nga magsasangyaw. Unya, of course, mga matay man ang mga apostoles. Dili man sila mo survive until the end. Pero mo survive ang simbahan kay doon na sila ay successors. Ayaw magtuo nga mukalitlag tungha diri sa Pilipinas. So, for example, si Eli Soriano. No? Ngawa na sila kinahanglan og connection sa simbahang gituko ni Kristo. That's why miingon siya. Tama na siyang video. We are not the true church. We are just affiliate of the true church. Kuya, wasad. Kasi may pa-member niya. Mo nang ang simbahan, members of the Church of God International. Kung sa man yung Church of God, mauna ko na true church na membro sila. So, mora ni membro nga way klaro membership. Ako nang isulti kay dunay tay gika dialogue nga kuan taga sakop ni Eli Soriano. Maigsoon, ang pangutana, tinuod ba nga doon na sila spiritual connection? Dili na tinuod. How can they have a spiritual connection without the apostolic connection? Naggamit silang Biblia. Una ang Biblia gikan man sa mga apostoles. So, practical. Unsaon pag-abot sa Biblia diri og walay gitawag og apostolic connection. No? Doon nagyuhinungdan nganong na ang Biblia ni abot. Wala karong panahon na kay ang Biblia makabot naman ni bisan kinsa. So bisan kinsa la na ini ni gamit niya na. So maayo pa day Biblia kay wala pa'y bugto. Una ang organisasyon ni Hinuon na bugto na. Karon ang pangutana. Kinsa man ning pagtulunan nga spiritual, purely spiritual connection. Mao ba ni ang pagtulunan ni Kristo? Maigsoon, dili na. Pagtulunan na ni ining mga sulpot nga mga tinuuhan karon. Kansang kagikan walay kasumpay. Walay suksesyon gikan sa Ginoo o sa mga apostoles. Nganong spiritual connection naman, mo nag-iingon ni Brad Julito Daig sa akong gikadayalo. Luoy kayo. That is just a claim. Kung saan mo matinuod kang spiritually connected, kang mensahe mo abot man sa usa ka magsasangyaw na sinugo sa Ginoo. O dili nila basahon. Kung saan may giingon ni San Pablo, Roma 10:15. Roma 10:15. Kay basin og di man nila gud klarohon, no? Nakita ra ba himong bakakon? Klaro mo yun eh. Roma 10:15 maigsoon. Tanaw na tuo ang gikinahanglan spiritual connection ra ba? Or possible ba ang purely spiritual connection without apostolic connection? Possible ba? And how are they to proclaim Him unless they are sent? Kung saan man nila pagsangyaw, ug dili sila pinadala. Unya, nagsugod pag yun ni diri sa verse 14 day may sud. But how are they to call to one in whom they have not believed? Unsa man nila pagsangpit sa Ginoo nga wa nila tuoy. Okay? And how are they to believe in one of whom they have never heard? Unsa man nila pagtuo ug wa pa sila kadungog. Sa to pa makadungog yun. Tunag yun sila madunggan.
aron ilang tuuhan. And how are they to hear saon nila pagkadungog without someone to proclaim Him? Ug wala gi usa nga nagsangyaw nga madungog nila. Pero gawas pa niya na unsaon man pagsangya ug wala ipadala. So ang bakak sa gitawag og purely spiritual connection may klaro kayo. Kay si San Pablo, klaro nga, dili ta padawaton og mensahe kung dili gikan nila. Sa to pagkikinahanglan kining physical, ang institusyon gyud nga gikan panahon ni Kristo ang grupo na agyud na siya. So sa ato pa ang gitawag og spiritual connection nga walay physical apostolic institutional connection. Usa kini ka baka kapagtulunan. Nga gisabuwag ni ining daghang mga tinuohan karon. Aron ang mga tao mutuo nila nga sila konektado. So kung wala ka kung ang imong simbahan nasakop ka sa simbahan nga walay connection balik sa mga apostoles, dili ka kasiguro sa espirituhanong grasya ni Ana. No? Basta Roma 10:14 nga 15. Okay? Kung saan man nila pagsangkit sa Ginoo, ug wala sila mutuo, ug kung saan man nila pagtuo, ug wala sila nadungog nga magwawali. Pero kung saan man pagwali, ug wala ipadala. Kana nindot kaayo na. Pero klaro naman kaayo, giklaro man na sa Ginoo. Kung sa may tumong niya nga gipili niya ang iyang mga apostoles. Nagpili ba siya mga apostoles nga ini kamatay nila? Kay dunay ni comment nako nga wala nagyud kunoy koneksyon kay namatay ng mga apostoles. Wala siya kasabot sa gitawag nato apostolic connection or apostolicity of the church. When we say the church is apostolic, meaning ang iyang kagikan matrace back to the time of the apostles. And only one church that can trace its roots to the time of the apostles. It is not the Seventh-day Adventist. It is not the Baptist Church. It is not the born again. It is not the Jehovah's Witnesses. It is not the Dating Daan, Iglesia ni Cristo, or any other church but the Catholic Church. Mo na maigsoon, dili naman ta ignorante sa panahon. Try to search. Ngano kaning Bible ba? Gikan guna panahon sa mga apostoles ng Bible. How come nga niabot na dire? Kung naguba ba ang simbahan, naguba pa ang simbahan gituko ni Kristo. O na nga, kita ingnon tag kitay nangilad. Pero kisa may nailad, kisa may gipangi nangilad. Kanang nagtukod niya ng daghang kayong mga tinuan. So granting nga tinuod ang purely spiritual connection. Pero kinsa Manila, nga daghang mga ni-claim na ining spiritual connection. Pero maglisod sila pag-claim na ining apostolic connection. Hinumduman nato nga si Kristo nagtukod og simbahan. Una ka ng simbahan na bisan hanggang sa kamatayan dili makabuntog ni. Unya ang iyang leader nga gipili nga mao si Pedro. Gitaga ang mga yawi siging harian sa langit. Hinumdumi mga yawi siging harian sa langit. Sa ato pa kay para man sa langit, gahuman na aron giyahan ang mga tao makasulod sa langit. Wa man nila isang yaw ng the power of the keys. Ang imong idili din siya ta idili dito sa langit. Ang imong itugot din siya ta itugot dito sa langit. Kung mubalik ta sa Isaias 22, 21, 22, kung siya'y mo sira walay makaabli, ug siya mo abli walay makasira. So this is the power of the key to lead the people. Karon, kung walay apostolic connection, sama sa gi-claim sa uban nga spiritual connection, where is the key for the kingdom of heaven? Mao na dakong problema sa mga dili Katoliko maiso. O pinaagi ni anak makaayong tanga bankrupt na tanan nilang pangataro. Okay. Ang pagsangyaw dili gud matapos na, dili mabugto. Dili mahitabo nga
mo connect lang ka, mo yung spiritual connection. Ang tinuod nga doon na spiritual connection, katong giubanan sa Ginoo. No? Because Christ said, I will ask the Father, the Advocate, the Holy Spirit, ang Espiritu Santo, nga mo'y makiguban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. No? Ini ato maklaro, giunsa ang mga bakak sa ubang claim nga nakuno sila spiritual connection. Pero asa man ang Espiritu Santo? Asa man ang Espiritu Santo? Matud pa ni sa atong Ginoo John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you forever. Unsay makiguban ang Espiritu Santo makiguban ngadto sa mga apostoles forever. So mo na tinuod nga doon na spiritual connection. Okay? And this is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. Okay? You know Him because He abides with you and He will be with you. So ang Espiritu Santo makiguban sa mga apostoles, ang unang simbahan sa Ginoo. Kung dili mahitabo nga makaklaim ang usa ka tinuohan made in America like sa Badista, made in the Philippines sama sa dating daan mayon, na may spiritual connection. Whose spirit is that? Kinsa mang Espiritu Santo na? Kinsa ka ng espiritu ha? Ang Espiritu Santo gipakuyog naman daan sa Ginoo sa mga apostoles starting from the Pentecost. Dito mikunsad ang Espiritu Santo. Sa ato pa ang tinuod nga dunay spiritual connection, kadtong dunay apostolic connection. Man ta mo hukom nila nga dili sila kaluyuan sa Ginoo. Yes. Pwede silang kaluyuan, pero nung ka nga sila'y mo claim nga sila'y naghupot og spiritual connection. Sa to pa ang Espiritu Santo munlukso di ay gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo mga apostoles. Di ba? Klaro kaayo. John 14:16. Mangayo ko sa Amahan, ug siya muhatag kaninyo og laing manlalaban. Ug mao kana ang Espiritu Santo, makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. O sa uman nga ilang mang paluksoon sa Amerika, una sila na doon na spiritual connection. So mga igsoon, bagbantay tani ini. Kamong naa sa ubang tinuohan nga, i-claim nga na mo spiritual connection without apostolic connection. Dili maglahi ang 40,000 kapin ka mga tinuohan, 50,000 karon ka mga tinuohan. So makita na, maingon ra ba sila nga ang Katoliko mo ay piki kay walay rehistro? Mao ni tan-awan ninyo nga ang simbahang Katoliko wala marehistro. Unya wala dakpa, dili madakop. Walay rehistro pero dili kolorom. Tan-awa ka ng inyong simbahan nga tinukod ang tao. Basta di niyo rehistro, di ba makolorom? Anong makuloroman? Tungod kay naa may tag-iya. Mahitab maklaro man sa history. Kay masulti magyunas kasaysayan nga kini tinukod ni Talpulano. Mo na nga manubag ka Talpulano kay imo na Talpulana. Mo nang paninglan kas gobyerno. Karon kinsa may moristos Katoliko. Naapay nag-vlog nga piki kuno Katoliko kay way rehistro, wala magbayad og buhis. Mo lagi ni. O kisay mo parehistro si Kristo man gyud. Kisa may tag-iyas Katoliko. Mo ni dakong pangutana, kinsay tag-iyas Katoliko. Mo nang niingon na lang si Ilisuriano ang tag-iya kuno sa Katoliko diablo. Murag na ignorante sa kasaysayan. Manibantayan na ito, may isun na. Makusganon sila. Sige panaway sa Katoliko nga, iya siyawa. Pero, kung sa'y pruiba, di ba ni, danawa.
Kisa pa mo pirma o parehistro sa simbahang Katoliko. Nagpasabot wala gyud sa tawhanong tag-iya. Kayang tag-iya mao mang Kristo. Ug magbuhis siya, unsa may iyang buhisan? Magbuhis siya siyang organisasyon. Matud pas Ginoo, dili man angay mohatag og buhis ang katagilungsod. Tag-iyas kalibutan ng atong tag-iya sa atong simbahan. No? Si Kristo mo tag-iya. No? Mo na nga claim ra gyud. Kadtong nagtudlo nga purely spiritual connection. Palpak na siya, dili na iya ni Kristo. Hinumdumi nga simbahang gitukod ni Kristo mintag simbahan ang iyang katawhan, iyang pagaubanan. Ako maguban kaninyo. Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Doon ay gipakalat karon nga mga pikisat nga mga pagtulunan. Ang simbahang kunong gitukod ni Kristo kining Katoliko, nahimong paggano? Yawasat. Ang tinukod ni Kristo nahimong paggano? Ang tinukod lag tao mao'y nahimong klaro? Asa man ta mo to niya na. So mag-isip-isip ta maigsoon, makaingod ta nga. Yawag yun ang buhat sa dautan. Claim sila pero unsaon man dili man sila ka-claim. Lucas 24:47, giklaro na sa Ginoo. Nga ang pagsangyaw, labi na ang pagsangyaw sa paghinulsod, isangyaw sa tibok kalibutan, sugod sa Jerusalem. O kanang pagsangyawa, konektado na siya. Kaya ang tanang, ang simbahan ni Kristo, dili gyud mahanaw. Ubanan gud niya, sa may ubanan niya, kung mahanaw. So doon ay mga gitawag nila o theory of apostasy. Ni apostatay sa simbahan ni Kristo. Nahimo pagkano ni biyas kamatuuran. Uy, unsang pagbiyas kamatuuran nga? Ningo mas Kristo nga ihatag ko ang Espiritu Santo nga mo'y magpabilin diha kaninyo. The Spirit of Truth will remind you. Pahinumdum. Unya, niabot ba ang Espiritu Santo? Niabot oy. Pagkunsan sa Espiritu Santo dito sa kanang nay adlaw sa Pentecostes. So naday panahon nga ang Espiritu Santo mo biya. The Holy Spirit will abide you forever. John 14:16. Moon man lang bakakon ang Ginoo. Mao ni atong bantayan maigsoon unya. Daghan ta maigsoon nga masupak nato. Unya dunay usa ka espiritu komo nila. Spiritus kasuko. Hukman ang kitang mga Katoliko, mga impyerno kuno ta. Ngano sila may muhukom. Nga giingon man Ginoo ayaw paghukom. Kita wala gyud ta muhukom nila. No? Nating ali mga Katoliko masuko, murag mapungot na mohag apil og hukom pero dili na pagtulunan nato. Kay kanang paghukom nga kita dautan, ang usa ka tawo dautan, sila'y maayo. Parisahik na. Mao nay buhat sa mga Pariseo. Mao nay ilang labay nga to sa tong Ginoo. Doon na isa ka pare. Nag-viral ang isa ka pare kay panahon sa Palm Sunday. Doon ay namaligya sulod dito sa compound sa simbahan. Gishare sa usa ka kanunay natong dialogue sa atong comments. Mao ba kuno to'y kinaya sa pare? Dili ko mayo ang kinaya sa pare. Pero ang sulti sa pare, labas, gawas. Makaingon ta nga, dili maayo ang gibuhat sa maong namaligya kay sulod man. Gibawalan man na, dili man maayo magnegosyo dito dapita kay sulod man na sa simbahan. Naman na sa simbahan. Nakalimot siguro sila. Biblical man ka mo. Nakalimot mo nga si Kristo nag-wild dito sud sa templo. Kay gihimong negosyo ang templo. No? Gipanglimbuad ang lamisa. Naghimo pag yung latigo. So kini mga tawhana mao'y makakita ni Kristo sa una. Maurasad na sila. Ilang atakihon si Kristo. Ang ilang pagtuo
nga kung unsay nakita nila nga murag di sila ganahan sa mga Katoliko, ilang ipahid natong tanan. Ang gibuhat sa pari, kumo ako pari. Na ini comment nga, murag pareha, murag og sala sa pari, akong sala po. Kung kamo, doon ay makasala inyong kauban, una, ako inyong parihara mo, musuot ba day ka? Pero dili na kinaya sa Katoliko. We Catholics, we are taught, gitudluan jud mi Katoliko, nga walay usa ka namo, maghinambog nga kami maayong tao. Matag simba namo, moingon yun mi, magpamukpok sa dughan, akong sala, akong dakong sala. No? Bawal parisaic attitude. No? So may purpose nga, iyang gi-share na ko itong pari nga nasuko. No? Para na ako, gamay ra tong kasuko, ay. Lupik, gamay ra tos kang Kristo, gipanglimbuad yung lamisa. Gipanglatigo sila. No? Naghimog latigo gud. Kato istorya ra. Pero nagtuo sila nga sayop ang pari. Mga igsoon, dili sayop ang pari. Gi-preserve lang sa pari kuno sa ang kabalaan sa dapit o kuno sa proper sa maong dapit. Dili to dapit sa negosyo. Oo, sibo kayo gi sulti ni Kristo. Giunsa niya dito sa templo. Kini day matawhana. Ug na mamaligya dayta sa tubangan silang simbahan. Okay ra sila. Okay ra din tingnan sila kay nasuko man sila ditong paring nasuko kay naay na maligya. Ilang gi pa-viral kay nagtuo sila nga madaot kita. No. Ni-appreciate ko sa pari tungod kay maisugon siya nga iyang gi-preserve. Dili ni dapit nga makigusyo. Natural. Wata ka kuan sa kanang unsay history, masin og giistorya na to. Una nagmagahi gyud. No? Pareha gud na sa nag-viral sa una nga. Mga saksing Jehova nagwali dito sa Katoliko nga sementeryo. Gibadlong. Dili gyud pa tuo. Di ba? Murag gi videohan. Nahimong dautan. Imo nang tugaran. Sugot ka. Oh, tingali ang ubang tinuhan, sugot ra sila na mamaligya sa ilang simbahan. Kadili man ingana ang ilang pagtagad sa atong simbahan. Ato simbahan sagrado ni naan sa Blessed Sacrament, buhi si Kristo diha sa Eucharistia. Mabita na nga, mas masakitan ta kung ang pare lax lang diha nga wala niya badlo nga bisag na ay mga dili na maayong nahitabo sulod sa simbahan. Dili tingali mamadlong ang mga pastor. E para nila dautan man itong hibuhan sa pare. Oh, ni-appreciate ko ato isog si padre. No? Isog itong pare. Na si Kristo mas isog pa ato. Imagine ako no, basahan ang buhat dos. Na si Kristo, grabe ka insultador. Huwag mo tanaw. Tubangan sa mga paresyo, istritan yun niya. Wala pa tayo pare nga susama ni Ana. Kamong mga paresyo, tigpakaruning nun kamo, atubangan ka. Unya, usahay, inigbasa na to si Ebanghelyo, kay record naman lagi na. Bisag ni sulti na Ginoo, inigbasa na to. Kamong mga paresyo, mga tigpakaruning nun kamo. Marag low ra kayo ang atong tingog, pero imong yun na inaktual siguro. Kamong mga parisiyo, isog yun. Bisag naglibuad na si Kristo sa kanang naay mga lingkuranan, mga lamisa dito sa templo. Inigbasa na to, kalma ratang mubasa. Pero imo tong tanawon aktual, nagdagog, latigo si Kristo. Ipang abog tong mga karnero dito, sa mga baka dito, mga ipaglibuad tong mangingilis, lamisas mangingilis o kwarta. Ngilingig kayo. Kung naapas Kristo karong panahon na nagbuhat niya to, videohan nila, mag-viral si Kristo uban sa ilang mga criticism.
nagtuo sila nga madaot ang pari. No? May bati, may abot lagi nga, mising ka. Pero, nga naman to, tungod sa iyang gugma sa simbahan nga dili nin ma-desecrate. Nabitaw na sulti sa Ginoo ni Kristo. Nagdilaab sulod ka nako ang akong paghigugma sa imong templo. Nagdilaab. Mangisog yung ka og di na mayuhon og tagad. Ug mao ni mga kinaiya karon sa mga bag-ong sulpot nga tinuohan. Pero kitang Katoliko, kuno galing doon natay mga kauban nga masayop. Atong duwato na, wa man tamo dipinsa ni ana. Nasayod ta. O walay, ang ubang tinuhan gud ilang ipahambog nga, wala kuno sila bisyo, dili mo inom, walay kuan. Pero, di naman tamo bawas nila. O si mga kaso ng mga pastor. Di naman kinahanglan na nato. We are not here to judge. Bisan to daghan sang mga nahitabong dili maayo, ibuhat sa mga pastor. Ana, daghantang makuano, pero no, dili man ingana ta. Mapasayloon man ta. Kaya si Bahang Katoliko na ama nato ang ibilin man sa Ginoo ang Sacrament of Reconciliation. The church is here in order that people will be reconciled to God. And that is the ministry of reconciliation. Biblical. 2 Corintos 5:18 ug 20. Pero wala man sa mga laing tinuhan. Asa may ilang ministry of reconciliation. No? Wa man sila kumpisal. So muna nakaingon ko nga ang ilang mga claim makaigsuunan nisumbalik nila nga dako kayo sa iyo. Dili mahimo nga Seventh-day Adventist maka-claim sila with only just claim nga spiritual connection. Ingon man usab ang mga dating daan. So ang dating daan mao na sulti ni kuan. Sulti ni Eli Soriano. So napalpak sila. So ang gikinahanglan di ay mga isuon aron ang imong pagtuo tinuod sakto, husto. Kinahanglan ang imong magwawali doon ni apostolic connection. Sa ato pa wala na ibugto. Kaya asiban buhi yun. Unya, mao na naglalaog tinuod nga spiritus kamatuoran. Ug mao na tinuod nga doon ay spiritual connection. No? Kaya kanang purely spiritual connection, kisa man yun po nila nga daghan man silang ni-claim ni ana. Sa ako laging nahibawan. Sure ko ana sa dating daan, kaya mamayang akong gika-dialogue, mamayang yun. Spiritual connection. Unya, si Brad Julito daig sa spiritual connection na po. Unya, may isuon kay si Brad Julito daig inasag ko niya nga naglikay-likay ko. Wala akong maglikay. Nangita pa lang ko saktong panahon kay bago patang namalhin. Unya, sulod ta sa Holy Week. So, nangandam pa ta para sa Holy Week. So, tingali human sa Holy Week kung gusto siya. Atong balikon ang dialogue. Pero, ang problema lagi ni Brad Julito kay wala po siya maswito sa kinang rules of argumentation and debate. Muna nga di sa kamao sa pamaagi. O gini. Ako maingnon niya di kamao pero na mo kay libro nagbasa ko siya wag gyud matubag na ba jud kay libro aron magkaparehas ta sa level in understanding what is proposition. So, hinoon ato na lang tugutan na sila nga tumaigsoon sigihan puno man sila jud sa kabright no. Doon na sa comment ako dire nga wala gyud tay alamag sa Biblia. Atong dawaton nga lisod maning pulong sa Ginoo. Ang pagtuos Katoliko sa pulong sa Dios dili ni dali na tong sabton. Pero sila mara nagbasag comics. Automatic silang makasabot. Kuyawan. Na mo claim sila nga giyahan sila sa Espiritu Santo. Amo na mga iso no. Murag sila na nakamao sa Biblia. Pero kita, imbis kita ang tag-iyas Biblia. No? Kita ang tag-iyas Biblia. Kita hanoy kinagrabihan ka careful
sa atong pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mao na nga ang matag Katoliko wala gidasig nga ang matag Katoliko siya gyud ang mosabot sa Biblia. Pero sila sige ngayon basa mo Biblia, basa ang Biblia. No. Ang usa ka Katoliko dili na kinahanglan mo basa ang Biblia for your information. Kung tigsimba siya within 3 years mahuman na niya pamalandong ang tibok Biblia. Unay tinuod mga igsoon. Kaya wala gyud mag-require ang Ginoo, no? Nga matag usa kanang siya mubasa o mosabot sa Biblia. Ang bitaw nagtukod si Kristo og gitawag og kanang teaching society. Dunay katilingban sa mga magtutudlo ang mga apostoles. Tudloi sila. Dipili niya ang 12 ka apostoles. Dili man tanan. Ang 12 ka apostoles sa giingnan niya tudloi sila. Kay unsaon lagi pagtudlo ug wala ipadala. Unya karon ang gipasiatab sa daghang tinuohan karon ang matag magbabasa mao ra may mosabot ni ana. Diya sila na lugi mga kaigsuonan. Una nga atong giklaro nga ang Catholic Church, we are not just claiming spiritual connection. Ang atong gi-claim nga ang tinuod nga dunay spiritual connection siya nga dunay apostolic connection. Mao ni nindot nga i-search nimo ug dili ka Katoliko. Si Kristo manggod nagtukod manggod grupo. Pundok. Kanang pundok ka maunay mo padayon. Dili na mahurot. Dili mamatay. Kay matud pa ni Kristo ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa to pa, dili mahitabo nga muhunong na. Kay ganghaan sa kamatayon dili makabuntog ni ana. Sa to pa dili mahimong magtukod ka laing pundok na iparehistro nimo. So naklaro na to. Kung ang imong tinuohan rehistrado igsuon, dili gyud ka Kristo. Kaya ang tag-iya ra may makarehistro. So unta masabtan ni. Masabtan ni sa tanan. Kamong mga dili Katoliko, please don't be biased. Try to think. Pamalandungi yun. Buang bas Kristo magtukod og pundok. Una iyang pundok, mga hanaw niya. Magtukod mo glain adto na po dito, mao nato'y kamatuoran. Kolosas 1:18. Si Kristo mao ang ulo sa simbahan o sa pundok sa katawhan nga mao yang lawas. So kung mawagtang ang simbahan, kisa na may panguluhan ni Kristo. Karon sa unsa ug kanusa nahitabo, for example, 1863 sa Sabadista. Kay mao ni mo claim kusog mo ingon nga kita piki. Sa 1863 kanusa man nahitabo nga si Kristo mo ay nangulo sa Sabadista. Na 1863 raman kamo. O mismo sa Iglesia ni Cristo 1914. Kung milutaw diri sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo 1914. Kung milutaw sa 1980s, 86, ang dating daan. Sa unsang paagi nga si Kristo mahimong ulo ninyo. Si Kristo maong ulo. Unya, si San Pablo nag-ingon sa Efesos 5:23. Si Kristo mao ang manluluwas sa simbahan nga sama niya kasawa. Ingon nga ang bana may ulo sa asawa. Si Kristo sa bang ulo. Urbana sa iyang simbahan. Karon ang pangutana kining mga tinuhan karong gitukod rehistrados gobyerno. Ano sa man pangasawa ni Kristo? Kung pangasawon po na ni Kristo, kano sa man nagtudlo si Kristo nga pwede na o polygamy? Huh? Ang itudlo ni Kristo, monogamy. Dili mahimog duhay asawa, daghang asawa. Karon 44 mil kapin, 50 mil ba ni ka mga tinuuhan?
Kaysa may asawa ni Kristo ani. Muna atong tan-awon ang pinaka-basic na description sa simbahan. The church is the body of Christ. Lawas. Na kano sa man diay lawas ni Kristo nitong na 1863 pa sa Sabadista. Mga saksing Hiuba uban pa diha. Mao pay pagtunghas lawas. Na nag-ulo man. Unsa may gipanguluhan ni Kristo sa wa pa mo? Sa yun ra yung kayo maigsoon. Sa yun ra nga makaingon kasi mo tinuhan ug di ka katoliko. Sa yun ra nga mo ka piki gyud ay kini. No? Si San Juan nag-ingon Juan 2:18-19. Yung San Juan mga anak duol na gyud ang katapusan sa kalibutan. Kay manungha ang mga kaaway ni Kristo or antikristo. Kinsa man ning antikristo? Mga tao kining mibulag sa atong pundok. Mibulag sa atong pundok. No? Kay dili sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Sudto na gyud pundok. Diin gi pasakupan sa mga apostol sama ni San Juan nga mao nagsulat niya. Unya karon ilang manggihimong santo si Martin Luther. Kaysa man to si Martin Luther, usa ka Romano Katoliko nga pare, nga may bulag. Una mao'y ilang gisunod. Una kisa tong Antikristo, may bulag ka na to. May bulag sa atong pundok. Na, kisa man ni bulag si Martin Luther man. Pundok di si Martin Luther, nga siya man ni bulag. Og naghimog ka og galingong pundok. Parihara ko na subang tinuhat kamo ko mga Baptist for example. Nagkabulag-bulag po na. Og maingon ka nga, kini mao ning original Baptist. Katong ni Siak, makaklaim dito siya. Og basihan sa ang Baptist kintahay mo ay tinuod nga pundok mo ay giingon San Juan. Mubulag sa atong pundok mao mga antikristo. Antikristo gyud tong uban. Mao na nga maigsoon. Sa iyon ra gyud unta pagpangitas ka matuoran. Kung gamiton lang nato ang saktong pagsabot. Moingon sila basag Biblia, naa man as Biblia. Kaling lang sa ato maigsoong mga dili Katoliko. Pabasahon tag Biblia, magbasa sila ng Biblia, pero pili-pili ra. Giklaro sa Ginoo nga ang iyang simbahan gikan sa pagtukod sa mga panahon sa mga apostol, di ni mahanaw. Kanong di man nila isangyaw na. Doon na ba'y usa ka pastor diha nagsangyaw nga ang simbahan gitukod ni Kristo bisan ang gahang sa kamatayon dili makabuntig niini kay ang leader gitaga-agyawi sa king harian sa langit, Mas Pedro. Doon na ba'y nagwali og Pedro diha? No? May sila si Kristo ra jud kuno iwali. Saan ni mo pagwali si Kristo og dili maapil ang ubang mga apostoles? Ang gibuhat ni Kristo. Wala gani nagwali diha og Juan 21:15-17. Unsa may nakaingo mo sing gisulat sa Juan 21:15-17 maigsoon. Ang si Pedro giingnan sa Ginoo ati mana ako mga karnero. Unya, unsa may mahitabo kung wala na si Pedro? Mahanaw ba ang mga karnero? Wala na ba'y mo atiman? Common sense na agyoy sumusunod. Kay lagi ang simbahan nga gitukod ni Kristo ubanan man niya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Iya mang unungan natural lang. Dili kini mahanaw og prueba niini ang simbahang Katoliko universal nga milukop sa kalibutan. Kung na lang tinuhan diha palihog supakan eh. So atong ato sanggi tan-aw na to atong mga viewers dere. Murag daghan naman din sila. So isa ning mabasa lang nato. Bro Jonas from Panabo City. Dilphin Pano Rabago, maayong gabi dere. Din Michael Borungan, Jerry Silawan, mga kanunay sa ding nagtanaw nato. Sister Mary Claire Mulit Enriquez, God bless ninyo, no? Sister Priscilla, yehe, makatanaw na po ko, watching from Poste 108.
Majong gabi sa tanan kabagting laban na ni Father Greg. Mayong gabi sa diha San Roque ha. O sa tanang mga nagtanaw na to San Roque hilom lang dili mo comment. Nes Jens Escobedo, kumbati paz. Kumbati gyud ta dong Madera, good evening. Jer Alaba Inting mayong gabi paz ug sa tanang mga nagtanaw. So God bless sa tanang viewers no. Josie Layson Gonzales, may gabi padre. Greg, kita na kami diri sa Pattaya, Thailand. Wow. Thailand, God bless sa itong mga OFWs, mga tuwas gawas sa Thailand, sa Saudi. Delia Pitagara Nunez, good evening. Anthony Ido Alvarado, good evening, sad. Ellen Sabarieta, padre Greg, kat to time, gikuyog ko sa ako. Ako anti-simba Holy Christ born again. Karon pagsugod sa pastor ug wali. Wala ko nakasabot sa doktrina nila Father. Ingon niya nga ang inyo anak makatrabaho na una. Inyong anak makatrabaho na una sweldo hatag Ginoo. Una sweldo hatag Ginoo. Grabe yun. Mapitan na. Ang unang mga pagtulunan sa mga pastor, dili siguro tanan, kana yung paghalad. Murag mahadlok silang dili halaras mga tao, no? Kaming mga pare, maikog intaw mi musulti ni ana. Gawas kung dunay project, ay haram mi mardi maulaw kay di man na para namo. So, unang wali, ang unang sweldo ihatag sa Ginoo pero pastor mo gamit. Gamay ra inyo ha. Halad gamay ra pud ang blessing. Kuya wasad gamay nga halad, gamay. Tinuod man sad na madawat lami unta og tubag Father, pastor ingon unta nako unsa imuha pangwarta. Gibadlong ko sa akong tapadayon. Ito. Mao nay layo ra ang mga pari mawali og mahitungod og halad. Nga unta ang pari man untay mo dawat og halad, no? Ang tinuod nga simbahan mo dawat sa halad mo gidunta sila kay himo-himo ra mo nagsimba simbahan sila kinsa man yung pastora pud mo ay angayan mo dawat og halad sa Baptist, sa born again, evangelical, sa Saksing Jehovah, dating daan sa kinsa man pastora mo ay angayan mo hatag mo dawat. Brad Albert, maayong gabi. So isa pa ni Nak Salvador, good evening, Padre Ampo ko be. Kung unsaon ako pagatubang sa mga tao, grabe gid na ako nervyoso. Ikalimang pulong. Kaya lagi na Brad, no? Ay problema. Do it in the name of God. Brad Renigalia, no? Maayong gabi diha Brad. Itong mga parokyano diri sa Lunoy. Edison Demilio, maayong gabi. Vincent Velos, pareha atong kadayalog nako ngayon si Pads. Dili daw connected kay ngano daw dili si San Pablo ang gipuli pagkamatay ni Pedro. So mao to ni dagan ko nimo. Salamat sa pagtubag pa. Nganong si Pablo may puli nga namatay man sa si San Pablo ato dungan-dungan naman sila kamatay. Magbuot man siya si Espiritu Santo. Lahi ang Espiritu Santo, no. Junior Catayas Oxtero, mayong gabi diri unsa ko noy rason nga nung naibinditas lukay diri. So wabili na ma-explain sa inyong pare, no, sa naghinumdum ta sa triumphant entry sa atong Ginoo. Then dunay mga lukay nga giwagayway. Pagdaig sa Ginoo, timaan sad sa atong pag-uban sa Ginoo sa iyang kasakitan. So, mas daghag kahulugan ni ana. Dili lang na ingon nga binditahan aron pangbugaw siyawa. Yes, mahimo siyang sacramental binditahan pero ang ato pag-appeal, pagkuyog sa kasakitan sa Ginoo aron do natay kabanawan. Vivian Zigador, no? Churchesley, nagnegosyo diha sa Badista o
nagnegosyo diha sa Batista o iglesia ni Kristo na ako nang invest doon before ko mopalit. Mao ba? So sa Batista o iglesia na maligya. Mura naambot ni na maligya naman sila simbahan, no? Girly Bangkiaw, tama jud padar, di jud maayo tong mga tawhana nga mamaligya. Pwede raman sa gawas, yes. Sa nagadaig kong padre nga iya yung gibadlo. Ako pa'y pare, masuko. Ako dadyon kung dili mo to. Of course. No? Sister Flor, Pugoy, magmayong gabi diha, sister. Kumusta? Ariel, so bagyo, maayong gabi pa. Nindot imong topic. Salamat. Ito ning klaruhon ni kay gani ilang ipanghambog nga konektado kuno sila pero spiritual ra. Pero once nga spiritual ra, baka yun na. No? Kaya doon na magda sa mensahe. Kanang Biblia mismo. Kisa may mutudlo ni ana o walay kasumpay gikas mga apostoles. Kisa may mutudlo. Be. Kana ganing atong mga textbook. Isimin na ron mga ng mga maestra aron maklaro yun nila pag-explain ang libro. Paman na yung gilabay ng libro gidawat na automatic sila tudlo. No? Doon ay mga module, doon ay mga guide. No? Nakining Biblia nga para sa kaluwasan, manahintay guide. Mo-claim, lang puntag mo yung, gilamdagan ko si Espiritu Santo, manay sa'yo. Ray Arns, good evening, Ray. Save the icon. I-debate ni public. Nindot sa. Sa Save the icon diya sa Rebulyones, itong igsoon diya. Red Max. Arlene Berganyo, good evening, Dre. Ganyan talaga ang mga sulpot. Wow. Parang talaga ka, Ate Arlene. Isog na ka. Ha? Francisco Solinap, yang Protestant, please study. Young Protestants, please study and search who is the true church founded by Jesus Christ. So, mau yun. Kana lang yung matinud-anon tang kuan bitaw. Kanang sana matinud-anon tang magtuon. Ma'am Santa Mulihon, good evening, Father Greg. Yung gabi isa diha. So din nakita na to may suon nga ang claim nga kanang sana ang claim nga spiritually connected sila, wrong siya. Kaya wala gitudlo sa Ginoo nga simple spiritual connection. Ang i-claim nga John 10:35, wa magpasabot nga walay physical or institutional connection. Kay ang simbahang gituko ni Kristo pasangyawon gyud niya sa tibok kalibutan. Og dili mahimo nga moabot didto ang mensahe ug walay mensahero. Iklaro man sana. Kay si San Pablo sa iyang kasinatian buhat 2 nga 3. So wala pa sila magsangyaw. Giordinahan silang Bernabe. Unya, aya pa sila gipadala. Mao nga si San Pablo sa iyang testimony sa Roma 10:15, dili yung kakawali ug dili ka ipadala. To be an official preacher, you must be sent off. Abi ninyo maisun, mo nay kanang pamaagi ha. Mo nay gisunod sa Simbahang Katoliko. Kaming pare, bispo pare. Mahimo ba ming pare, magwali ba mi ug di mi pandungan o dinahan? Naman as buhat 13:2-3. 1 Timoteo 4:14 si Timoteo padungan. Na San Pablo, imagino nimo nga nakikistorya ko tos Ginoo. Ipakitaan ko tos Ginoo. Pero niingon ba San Pablo nga kani ipakitaan ako sa Ginoo, walin ako. Kanang uban diha nagdamgo ra mga igsoon.
Pag human nagwali, ang kung masayip si Bahinting diya sa Tigbilaran, damgura siya. Wali na siya. Si Joseph Smith sa Mormons, nagdamgura sad, nawali na. San Pablo wala magdamgo. Actual gipakitaan sa Ginoo. Pero human niya, ingon ba siya nga, magtukod kog laing grupo. Niadto siya sa Jerusalem, nakikita ni Sipas ni Pedro. O niya, kung sa hukom sa simbahan, gidawat siya. Sa tuod, margi kadlukan siya kay manulutos man siya. Margi kapig mo sa Ginoo. Pero tanawa, kuman sa San Pablo na kadungog sa Ginoo, nag-istorya sila sa Ginoo, niingon ba siya nga, walay na dayon siya. Gidawat nga po niya ang formal way of the church in sending a messenger through ordination, laying on of hands. Asumpay-sumpay na na. Na kanang mga tinuuhan ron, kanang mga pastor, kinsa may nag-ordain. Kanang pastor, for example, sa Iglesia ni Cristo, mag-ordain po. Pero kinsa may nag-ordain ni Manalo. Sa Batista, I don't know, doon na ba sila yung ordination? Kinsa may nag-ordain sa una, si Ellen White. Kalayo, matuura na. John Lloyd Oxtero. Oy. Sana. Trifon de Loso. Sa gabi. So, bisita diri John Lloyd sa kuan. Dadang mga kauban nimo, no? Alberto Byron Boynay, may gabi pa Greg, watching from Manlo, Portage, Bukidnon. So, mo na maigsoon nga hinaut unta nga nakatunta. Dili ta pa ilad sa mga tinuuhan ngang ilang gitawag nila authority minaumao lang nila. So authority came from kanang gitawag nato legit connection, kanang gitawag nato og apostolic connection. Walay bugto ang simbahang gitukod ni Kristo. Ubanan ko niya. Carmen Auditor Lacre, maayong gabi, Father, watching from Barangay Odyong. Wow. Yes, Odyong. God bless atong mga parokyano diri. So, sa atong mga parokyano, palihog lang i-share po ni. Pagtingan sa Kamaturan 101, i-follow ninyo, i-share para nga paspas po ang atong kanang catechesis. Dili naman ni masulod na ko kanunay sa akong misa kung dili dinhi. So mapaambit ko nato. Katolikong gugma. Mayong gabi. So hinaut mga igsoon nga kining atong gi-discussan karong gabi huna, makahatag na to kalig-on. O kung dunay laing tinuhan mo dool na to, mo question ta. Unsay ilang connection ngadto sa mga apostoles. Nasayod man ta nga dili magyud sila makahatag og connection. Kay tinukod man lagi sila og ordinaryong tao. Nga dili si Kristo. Rehistrado ilang tinuuhan. Bisan pag pangitaan na nimo. Ang nagtuo sila nga ilang pagkarehistrado mo ay nakapamanindot sa ilang simbahan, ilang tinuuhan. No. Mo ay nakapapiki ni ana. Nagpasabot nga ang maong simbahan tinukod na karong panahon na. Dili sa panahon ni Kristo. Kay under mas gobyerno parehistro man na ay naapagitao nga mao'y moristro. Sibang Katoliko wala. Walay rehistro, wala ta magbuhis. Pero wala ta mailigan. Dili tungod kay supakiro ta. Tungod kay ang tag-iya na to si Kristo. Siya manubag. Kinsa bang gobyerno maningil og buhis sa Katoliko? Kinsa nagpasalig diha? Unya, kinsa mo pasalig nga mao ni tag-iya sa Katoliko? Og di ka Katoliko, mag-isip-isip ka na. Igsoon ko. So maigsoon, sanglit gabi naman sad, no?
ug mga adlaw iampo ang atong mga kaparian sa Diocese Talibon nga maghimo kami sa among recollection and yearly renewal sa among priestly vow, no? Sa among priestly promise. Manayampo nga unta sa giya sa Ginoo makapadayon mi sa among buluhaton. Yampo usab ang atong mga parokyano, doon sa tay mga representative sa mga parokyano nga mohimo pud sa ilang recollection o sila sa imo witness dito sa renewal. Ug uban sa mga ginikanan sa mga kaparian na apay motambong dito na sa recollection. So, salamat sa atong talarong obispo nga mihimo ni ining nindot nga mga kalihukan. So tulo ang mag-recollection og mga adlaw dungan mga kaparian, doon ay selected nga mga leaders sa parokya ug ang mga parents sa mga pari. Unya mag-usa na dayon sa misa, Christmas, unya ang renewal sa mga kaparian. So salamat maigsuon. Last na tong i-acknowledge si Francisco Solinap, Tata Sanchez, Lorna Alvarando Ranis, o sa tanan atong tapuson kini pinagi sa pagampo. Lang itong amahan, salamat sa grasya nga maghihatag ka namo ilapin ang kinabuhi karong adlaw. Lord, salamat bisan pa sa among mga kakulangan, sa among mga kasalanan, ikaw kanunay nagpadayag sa imong gugma ug kaluoy ka namo. Tungod sa mga panalangin, material man o espiritual imong gihatag ka namo. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Musa among pangayon ang imong bala pasaylo ug iya. Ang taligunon mo kami, tagaan mi nimo sa grasya, labi na sa pagpailob ug paubos. Aron ang among pagtuman sa imong kabubuton, among mabutang sa tag-sa namong kasingkasan. Ginoo, proteksyon ni ang tibok nimong simbahan. Uban sa among Santo Papa, sa tanang mga kaobispuhan, kaparian, mga reliyoso o ang tibuok katilingban. Panalangin usab ang among maigsuon nga nahimulag diha kanimo sa imong lawas o sa imong asawa Ginoo imong simbahan. Hinatunta nga pangitaon nila ang kamatuoran o ang kaluwasan. Unta mabungkag ang mga sayop, mga bias nga naa silang hunahuna tungod sa nasayra nila gikan sa mga bakak sa nga mga pagtulunan. Ginoo, unta makarealize sila, makapaminaw sila nining atong gipaambit. Ang simbahan nga itukod sa imong anak, dili gyud mahanaw. Mao nga kinahanglan sila makikonektar niini. Aron ang ilang pagtulunan nagagikan gyud sa ba sa mga sumusunod sa apostoles. Sa imong giingnan, ang mamati kaninyo, mamati ka na. Ginoo, among pangayon usab ang imong panalangin ilabi na sa mga maigsoon nga adunay mga suliran sa kinabuhi. Ang tagsa-tagsa namo kabanay, panalangin ni kami Ginoo sa gugma kay usa pag sinabtanay. Maghari unta ang pagpaubos, maghari unta ang pagpasay. Ang amo sa mga igsoon nga mga nagmasikton, Ginoo, tagay sila kusog, ang ilang mga kasakit ilang iapil diha sa imong krus. Ug ang tagsa namo ka mga krus sa kinabuhi, Ginoo, amo untang mapasaan. Dili sa kaluya kundi uban sa among paghalad nini isip sakripisyo tungod sa among mga sala. Ug pagpasakit kanimo, Ginoo, sa among umabot nga pagsaulog nini Semana Santa mahimunta kaming muuban sa imong panaw sa kasakit alang sa among pagpenitensya. Panalangin ni kami Ginoo samtang mamahulay karong gabi una. Nagsatagsa na mo ka pamilya, mga mahal sa kinabuhi. Panalangin ni kami, tagay kami mapahulayon nga pagkatulog Ginoo. Ipadala ang imong balang anghel, ang prinsipe sa mga anghel, San Miguel Arcangel, ang proteksyon ka na. Ulay daw ang espiritu nga musamok samtang kami mamahulay. Walay daw ang espiritu nga mubabag sa mga nagpanaw
alang sa imong ngalan. Ginoo, kining tanan amahan, among gipangayo kanimo pinagi sa mga anak na si Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo nagpuyulog hari. Uban sa pangaliya sa mahal na Birhen ni San Jose, among patron, sa tanang mga anghel ug mga santos. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. Thank you for the stars, no? Sister Sheila Love. Good night mga